Sige, lastly sir, sa lahat ng mga nagmamahal na mga apo na hindi man kayang gawin kung anong ginagawa mo ngayon in line sa iyong advocacy, anong mensahe na gusto mong iparating sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nais ding protektahan ang welfare ng kanilang mga lolo at lola? And nitong nakaraang araw lamang nag-celebrate tayo ng Grandparents' Day, and sa susunod magse-celebrate din tayo ng Elderly Filipino Week. So very timely ang interview ito at yung pag-feature natin ng yung advocacy, sir. Ang mensahe ko lang din po sa ating mga kababayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao na nakakarinig nitong interview ngayon, ipairal talaga natin yung respeto at pagmamahal. Kasi kung wala yung respeto at pagmamahal, sigurado gunaw ng ating mundo. At yung sa mga matatanda naman, kung hindi dahil sa kanila, wala din tayo dito sa mundo. Kaya dapat balikan natin sila ng respeto at pagmamahal, dahil yan po yung naging investment nila in the time na tayo po ay maliit pa lang, na siyang nasa sinapupunan pa lang. Siguro kayo inaalagaan kayo ng mabuti, at in the time na kung sila ay tatanda, balikan niyo po sila ng kanilang na-invest o naiambag sa inyo, hindi man sa mahalagang bagay o sa pera, money matters or any kind of conflict na money. Ang atin lang talaga is ibalik yung respeto at pagmamahal sa kanila, dahil yung kanilang yun lang yung kanilang kailangan dahil tatanda sila, mawawala sila dito sa mundo. So kung ano yung itananim mo ngayon ay siya ding aaninin mo pagdating ng panahon. Yes, na sa aton nga mga kaapuhan, hindi sa mga iban nga mga apo nga nagapamatik at nagalanta ko, mga apo kag mga mga apo nga mga nagalantaw kag nagapamatik dira ang ehemplo ni Sir Nel J inyo nga nabatian sa mga agad sa Good Morning Philippines. Sir, mabuhay ka kag ang imo nga advocacy, safe travel sa imo kag Cruhay Antique. Yes. And lastly sir, ang mensahe mo man sa tanan nga mga Ilonggo nga na-meet mo man diri sa Iloilo kag sa Guimaras, ang imo man nga gusto ipalabo sila nga mensahe? Sa mga Ilonggo na mga kaigsunan, madamo gid nga salamat kay bisan pa man nga hindi nyo ko kilala, inyo gid ko nga gin pakabit sa inyo nga balay, gipaambitan pagkaon, gipatulog sa inyo balay. Madamo gid nga salamat kay bisan pa man amo na ako ning sitwasyon, pero I feel you. Bisan pa man sa kalisod, grabe ang inyong effort. Matahom gid ang inyong pagdawat sa akon. Yes. Matamis nga smile ang inyong gid sa lubong. Wow. So madamo gid nga salamat. Labi na diri sa Iloilo nga ang dugan ko gid pag-abot diri gabuto-buto. Wow. So gawa na rin sa motto dito. My heart beats in Iloilo. Ayan. My heart beats in Iloilo City. Yeah. Alright, there you have it. Si Sir Nel J aton nga kabombo nagikan sa Don Carlos, Bukidnon. Yes, pasalamat gid kita nga ginapitan giniya kita diri sa Iloilo and naghatag sa iyang time agud nga ipakigbahin man ang istorya ang part sa iyang journey, and we're thankful nga nangin part sa itinerary ang Iloilo City. Yes, and we can't wait, Bombo Ayan, nga makompleto na niya libot ang mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas. Sige, thank you guys sa ating mga kabomba sa pagupod sa another episode sa Travel and Leisure segment diri sa Good Morning Philippines. So, sa liwat sa imo pagpanglakaton, halong ini si Bombo Ayan kahete. Kaya si Bombo G sa Padilla. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Good Morning Philippines!